Isang nakakakilabot na hatinggabi sa inyo, mga mumu. Alam nyo sa channel na ito, anumang oras ay nagiging hatinggabi kapag nandito kayo. Bago namin simulan ang kwento, ay nais muna naming bumati sa pinakamamahal naming mga taga-suportang mumu. Gar JTV, Here is my story time, Arski Bajo TV, at Rhea Jane Alegado, maraming salamat sa inyong suporta sa nakaraan naming mga istorya. Isang nakakatindig balahibong kwento na naman ang ibabahagi namin sa inyo ngayon. At ang kwentong ito ay nangyari sa tunay na buhay nitong nakaraang Disyembre lang. Ang karanasang ito ay binahagi ng isang inang nagngangalang Ira noong 30 ng Disyembre taong 2023. Oras na. Ating gabi. Ako si Ira, ina ng 4 na anak na kasalukuyan ay malalaki na at may kanya-kanya ng pinagkakaabalahan sa buhay. Kadalasan ay bakante na ang mga sulok ng bahay na dati ay tinatakbo-takbuhan ng mga anak ko noong bata pa sila. Nakakamiss man ang makukulit na ingay sa paligid ay nasanay na lang din ako sa katahimikan. Pero hindi ko inaasahang yung katahimikan yun pala ang magbibigay daan sa isang kagimbal-gimbal na pangyayari sa buhay ko. December 30, 2023. Tandang-tanda ko pa ang buong petsa ng pangyayaring yun. Nagtatrabaho ako bilang nurse sa isang pribadong ospital na may kalayuan mula sa bahay namin. Hindi madali ang maging nurse, lalo na pagdating sa pagod at work shift. Lagpas 10:00 na akong nakauwi sa bahay noong gabing yun. Parang nabugbog ang katawan ko sa sobrang pagod sa trabaho. Karaniwan kasing night shift ang trabaho ko, pero nung araw na yun ay pansamantala akong pinapasok ng day shift. Maliban sa paninibago ng katawan ko sa pag-iba ng nakagawiang mga oras, ay hindi rin ako nasundo ng aking asawa sa ospital. Pagkakita ko pa lang sa higaan namin ay parang gusto ko na lang din itapon doon ang katawan ko, pero hindi pa pwede. Hinayaan ko na lang muna ang asawa kong si Evan na maunang matulog doon habang ako ay magbibihis pa. Kinailangan kong maglakad papunta sa malapad pero tahimik naming sala dahil doon ko pansamantalang nilagay ang bagong tupi kong mga damit. Nadaanan ko pa ang mga kwarto ng 3 kong anak pero mukhang hindi pa sila nakakauwi. Habang mabagal na naglalakad ay hindi ko inasahan ng biglang pagdampi ng napakalamig na hangin sa batok ko at kasunod nun ng isang matinding pakiramdam na para bang niyakap ng malamig na hangin ng buo kong katawan. Napansin ko ang bahagyang pag-alingawngaw ng tugtog mula sa kwarto ni Carlos, ang panganay kong anak. Sa kabilang dulo kasi ng sala naroroon ang pinto papuntang kwarto niya at abala siya sa paglalaro at pag-sound trip ng gabing yun. Mabilis na bumalik sa isip ko ang mga gawaing bahay, trabaho at kung ano pang mga kailangan kong pagkaabalahan kaya mabilis ko ring nakalimutan ng tungkol sa malamig na sensasyong naramdaman ko kanina lang. Abot tingin ko na ang patong-patong ng mga damit kaya binilisan ko ang pagkuha ng mga susuotin ko, ngunit dahil sa matinding pagod at antok, parang nawala ng lakas ang kamay ko at nabitawan ko ang pares ng damit na kinuha ko. Nahulog sa sahig ang mga damit. Medyo maedad na ako kaya dinahan-dahan ko lang ang pagyuko para sana damputin ng mga iyon nang bigla akong may napansin. Masyado kong naiyuko ang ibabaw ng aking katawan, halos patuwad na natatanaw ko na ang kung ano mang nasa pagitan ng mga paa at binti kong nakabuka habang nakaprente ang tayo sa sahig. Baliktad ang pagkakakita ko sa kung ano mang nasa likuran ko pero malinaw ang nakita ko habang pinupulot ang t-shirt ko sa sahig. Sa likuran ko, tanaw ko sa pagitan ng mga binti ko ang isang pares ng malalaking paang nakatayo na parang estatwa. Wala ay yung suot ng mga tsinelas at hindi ko lubos maintindihan ang kulay ng balat nun. Biglang sumagi sa isipan ko ang palaging ginagawa ng asawa kong si Evan. Kaya naman napangisi ako at agad na bumalik ng tayo upang lingunin siya dahil sigurado akong pinaprank na naman niya ako. Subalit laking gulat ko na lang nang lumingon ako at nakita kong walang tao sa likuran ko. Pero paano? Siguradong sigurado talaga akong may mga paang nakapako ng tayo sa likuran ko ilang segundo lang ang nakakaraan. Naisip kong baka na malikmata lang ako dala ng pagod at antok, pero dahil hindi ako mapakali ay muli akong yumuko na halos patuwad hanggang sa naabot ko ng tingin ang nasa likod ko sa pagitan ng mga binti ko at nandun nga.
Nandun nga ang isang pares sa mga paang mas lalo ko pang natignan ng mabuti sa pagkakataong iyon. Wala pa rin iyong bahid ng kahit konting paggalaw. Maputla at halos nangingitim na ang mga paa at binting iyon. Malalaki iyon at siguradong matangkad at malaking tao rin ang may-ari nun. Pero kung tao man yun ay sigurado akong wala na iyong buhay. Walang taong susulpot, mawawala at biglang susulpot ulit sa loob lang ng ilang segundo nang wala man lang nililikhang tunog ng mga yabag. Hindi ko na napigilan pa ang paglakas at pagbilis ng pitig ng puso ko. Doon ko tuluyang napagtanto kung ano ang tinitignan ko nang biglang humakbang ng mabilis ang kaliwang paa nito papunta sa direksyon ko at agad na sumunod ang kanan. Parang may kung anong dumagundong sa loob ng utak ko kasabay ng bawat hakbang niyon. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa buo kong katawan at walang ano-ano'y kumaripas ako ng takbo papunta sa kwarto ng walang lingon-lingon. Ngayon, napapaisip ako, paano kung paayon ng kuya kong sumakabilang buhay ilang taon lang ang nakakaraan? Ano sa tingin mo?